Ngayon, na nakita ni Colonel na may struktura na yan na hindi nagbayad, ginagigiba niya. Tama? Opo, sir. Meron po bang title yung inyong property? Ang mother title nito, sir, kay General Manuel Sepulveda ng Air Force, sir. Kung ganito po, sir, kung may mother title, clear niyo po muna sa, sir, sa LRA. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Okay, parang nababanggit na may mother title ata yung colonel na narareklamo ninyo. Tama? Opo, sir. Okay, titulado ba talaga ito? Yun lang po, sir, ang alam namin. Mother title daw po ang hawak nila. May title silang hinahawakan. So parang lumalabas, kayo'y bumili ng lupa at bago kayo makabili ng lupa, may membership fee kayo na 20,000 pesos. Okay, tagatas siya 20,000 pesos, magtatayo kayo ng bahay at naniningil na si Colonel additional 50,000 pesos. Ang hindi sila makapagbayad, bigla na lang pinatanggal ni Colonel ang ganyang kubo-kubo, ganun ba? So, nagbayad kayo ng 20,000 pesos at nagtayo kayo ng bahay doon kasi yung 20,000 pesos na yun ay membership fee. Opo, sir. Okay. Pero ningil si Colonel ng additional 50,000 pesos. Parang ganun? Opo, sir, para daw po makapagpagawa daw po ng bahay po talaga. So parang membership lang yun. Para magpatayo ka ng bahay mo, Kailangan ba po ng 50,000? 50,000 pesos. So nang hindi nakapagbayad, parang may struktura na doon. Di ba? Tama? Opo. Okay. Kanino yun? Sa kapatid mo? Opo, sir. Ngayon, na nakita ni Colonel na may struktura na yan na hindi nagbayad, ginagigiba niya. Opo, sir. Yang kubo na yung nakikita na balik uli natin, yan parang pinagigiba niyan kasi hindi pa nagbayad ng 50,000. Ganun ba? Opo, sir. Ayun, okay. Ay, sa panig mo pa lang yan, ano? Gusto rin natin mamarinig yung panig ng inaakusahan ninyo kasi may karapatan din siya marinig ng panig niya. Actually, sir, wala naman kaming problema sa kanila, sir. Sila lang po ang nagmamadali masyado, sir, na di ko alam, sir, na bakit gano'n na may usapan na kami, sir, na last week of June sa buwan na yun. Eh, bigla man sila pumunta ng barangay pa, sir. Eh, sabi ko naman, mag-antay-antay sila nung that time na nagkaroon kami ng usapan, sir. Kasi nga, sir, kinuha na, sila, sir. Nag-usap na kami, sir, na ibabalik namin yung membership nila, sir, na almost 60,000 po, sir. Okay. Ngayon, sir, sabi ko naman, ba't kailangan din sila pumunta ng barangay pa kung tutusin? Eh, meron naman kaming usapan na ibabalik to namin yung pera nila, sir. Barangay na kayo, hindi ba kayo nagkaayos sa barangay? Kasi tama naman po yung barangay forum po yan kapag medyo ng ganyan. Ano nangyari sa barangay? May sir, may patawag yung barangay, sir. Pero nataon, sir, na nasa ako, sir, nasa probinsya ako, sir. Okay. Pero ganun pa man, sir, ang panghawakan ko naman sa kanila, sir, na sabi ko, ibabalik ko naman. Alright. Ako'y malalabas ng konti, sir, ano? Para medyo linaw. Meron po bang tawag dito, sir, yung title, yung inyong property? Sir, actually, sir, ang mother title na nabili ko, ang mother title nito, sir, kay General Manuel Sepulveda ng Air Force, sir. Okay. Okay. Sige, kung ang mother title, sir, nandyan siguro, wala namang masama kung may mother title, ano? Pero kung ganito po, sir, kung may mother title at pagkatapos, clear nyo po muna sa, sir, sa LRA, Land Registration Authority, para doon magkakaintindihan. Siguro, sir, sa linya ng telepono, si Mark Geronimo nakikinig sa atin. Ano pong masasabi ninyo regarding dito sa lupa? I think naka-mother title pa. Sir, kung ang tanong po ay, pwede po bang magbenta ng bahagi ng lupa kung kahit mother title pa ito? Yes. Ang sagot po ay, oo, pwede. Hindi bawal ang bentahan dahil mother title pa lamang. Pero dapat malinaw kung anong bahagi ng lupa ang binibenta. Para magkaroon ng hiwalay na titulo, ang bahaging iyon, kailangan ng aprobadong subdivision plan at technical description. Ito po ang nakapaloob sa sections 50 at 58 ng Property Registration Decree. Sa kaso po nila Nevin, dapat malaman kung may malinaw bang sukat, hangganan at dokumento para sa portion na ibinigay o pinangako sa kanila. Ngayon, sir, may binabanggit kayong subdivision plan. Paano po ba nakukuha yung subdivision plan? Yung may-ari ba? Kailangan ba niya i-apply sa
inyong tanggapan or paano po ba makukuha yan? Tama po, sir. Itong approved subdivision plan ay ina-apply para maaprubahan ng administrator ng Land Registration Authority o ng DENR LMB. Base po ito sa Section 50 Presidential Decree number 1529 o yung Property Registration Decree po, Sir Carl. All right. Okay. So, with that said, sir, in this case, ang sinasabi niyo, pwede magbenta ng bahagi ng lupa, pero kung may approved subdivision plan siya at may specific lugar na kung saan dapat may sukat. Tama po ba? Okay, sige. Mother title pa lang, tapos portion ng property covered by the mother title ang binibenta, kahit wala pang approved subdivision plan, pwedeng ibenta. Okay. Pero dapat doon sa deed of sale, malinaw kung alin yung sukat doon within the property. Opo, kahit Okay. hindi pa-approve. Pero magkakaroon lamang po ng separate na individual title na nanggaling sa mother title. Kung nagkaroon ng approved subdivision plan na nanggaling sa LRA or DENR. Ayun. Okay. Sir, maraming salamat sa inyong pagpapaliwanag. In other words, yung pong sinasabing the mother title. Yes po, sir. At Alright, ang so- DENR LNB. Okay, sige sir. So, kami po nagpapasalamat po sa inyo, attorney. Yes. Alright? Mabuhay po kayo, attorney. Maraming salamat po, Sir Ben. Alright, Sir sige. Carl. Okay, Colonel, kung sakali man ang hawak ng mother title ng sinasabi ninyo, General, ipa-approve nyo kaya siguro or medyo maging malinaw doon sa inyong kasulatan o kasunduan kung ilang portion sa kanya, anong sukat, para maging malinaw. Para nang sa ganon, kung ano man yung kasunduan siguro ninyo, siguro mag-usap-usap uli kayo. Kasi kung saan mong, sabi mo, binibigay mo na yung 60,000 sinasauli mo, so ano pong gagawin niyo dito kay Neven, sir? Ano pong pag-uusap? Huwag naman sana kayo magkagalit, ano? Next Friday, sir, next week, iba na namin, sir. Ipapareceive ko na po yung 60K nila, sir, para matapos na po yung problema, sir. Okay, Neven, nakikinig ka ba? O kausap ka, si Neven kausap, ito yung bumili daw ng lupa. So, kinakausap mo, Neven, sagutin mo kung anong gusto mo. Sir, sana po, sure na po yan. Pa naman talaga nung last week of June, actually, nasa probinsya ako noon. Pagbalik ko sana, ibibigay ko na. Ang problema, nandun na kayo sa barangay. So, di na ako, wala na akong kasi nandun na kayo sa barangay. Pero ganun pa man, inantay ko yung pagkakataon talaga na babalik kayo dito para ibibigay ko mismo yung pera sa inyo na ipapa-acknowledge ko rin, gano'n. Para magkasundo na po kayo, para wag na natin dagdagan pa, total willing naman po kayo. Mukhang maganda naman po pa inyong pakikipag-usap, Colonel, ano? So, we leave you there na parang siguro, sir, tingnan natin by next week, sana okay na po to, sir. Papupuntahin ko sa inyo, sir, pero isang bagay lang po, sir. Kung pupunta sa inyo, sir, padala po namin siya sa inyo. Sana po walang mga init-init ng ulo, tsaga-tsagaan po kayo. Nakikita ko naman sa iyo, Colonel, bilang isang Marines, I understand exactly where you're coming from. And I hope maayos nito, Colonel Dakiwag, sir. Okay sa iyo, sir? Actually, sir, welcome man sila dito, sir. Pumupunta man sila dito, sir, sa bahay. Wala naman ako. Okay, sir. Sige. Alam naman nila yan, sir, Alright, na sige, wala sir. akong... Okay. So, in other words, next week, sir, okay na po to, sir. Tama? Yes, sir. Alright, sige. Oh, sir, good luck at magkaayos na lang sana kayo rito. Tapos, at least kahit na paano, nagkaliwanagan ka. Hindi sa nakikialam po kami, sir. Makakaasa po kayo, sir, by next week Friday, sir. Tapos, na yan, sir. Well, naniniwala po ako sa inyo, sir, dahil unang-una, alam ko naman na bilang isang kayo po yung Marines, marami po kami nakakasamang Marines. For that matter, sir, dito, sir, hindi naman siguro kayo magpo-falter. Looking forward na maayos ito, sir. Good luck sa inyong pag-aayos, sir. Ha? Okay, sir? Sir, pasensya na, sir. At, Walang problema. Basta't here, at your service, maayos lang to, okay na po sa amin, sir. Ha? yes, sir. Looking Magandang forward na umaga, magkaayos sir. kayo. Good luck, sir. Ha? Good luck. So, ito yung mga sinasabi natin. Kung minsan, pag mga itong klaseng reklamo, kung makukuha naman sa magandang usapan, magkaayos naman, bakit kinakailangan palawakin pa? Hindi po namin trabaho rito na maging, ginagawa po nating sensationalize, pinagmamalaki para for trending. We're not after trending. Hindi po yan ang aming layunin. Kung mataas pong mga views namin, talagang mataas ng millions sa mga followers namin eh. Okay? So,
Not to say that, kasi ibang iba, kapatrending lang kayo. Trending, my butt. Sino magsasabi? Sanay na kami dyan nung araw pa. So hindi po namin, hindi ito pa trending. We're here to resolve. At medyo malaking accomplishment on the part of nagrereklamo at yung ay inarereklamo, kabahagi kami, naresolba or nagkaroon ng solution na hindi na umaabot kung saan-saan. Yun naman ang saysay ng pambansang sumbungan, hindi sinusumbong mo pagkatapos i-airing mo lang na wala namang solusyon. Laging may solusyon, meron laging outcome. And the outcome is always desirable outcome. Yun lang pong aming gusto mangyari. Hindi po parang pag-away-awayin, maglalaking para may bida, merong kunyari namamagitan. Hindi po yan ang trabaho namin. Ganoon lang po kasimple. Para pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.